na lakay dahil yung may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali dyan sa may Angeles, Pampanga, ipinatatawag na daw ng LGU. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzalez. Val. Sister Ella at Mayor kumilos na ang lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa malawakang investigasyon kung anong pananagutan ng kontraktor at ng may-ari ng gumuhong gusali dito sa Balibago, Angeles City. Ito ay dahil na pag-alaman na nag-extend ng isa pang palapag ang may-ari at kontraktor ng walang kaukulang dokumento. Mayor, sa interview ng media dito sa Balibago kanina, dito kay dito sa Mayor, kapwa inamin nitong sina Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II at NDRRMO Public Information Chief J. Pelayo IV na walang extension permit o walang revision sa plano ng nabanggit na gusali na nakararating doon sa kanilang tanggapan. Batay sa impormasyon na nakarating na rin sa Bureau of Fire Protection, lumalabas na nagdagdag ng isa pang palapag ang kontraktor at may-ari dahil ang pinaka-rooftop ay ginawang swimming pool. Narito, Mayor. Talaga naman swimming pool. Swimming pool yung pinaka-rooftop dahil itong lugar kasi, Mayor at Sister L, ay hilera ng napakaraming mga hotel, mga motel, mga apartel dahil nasa red district area itong Red Light District. Business district area. Maraming Magdalena diyan. Business district area itong lugar na ito. Val, originally 8th floor lang sana yan, ginawang 9th floor dahil dinagdagan na isang floor na lalagyan ng swimming pool, ganon. 9 floor lang yung plano na pinakita nung kumuha ng permit nung 2023. Lahat ng permit kompleto naman nung 2023 nung kumuha ng permit. Siyam na palapag lamang. Pero ang nakapagtataka, Mayor, at hindi alam ng city government, ng Office of the Building Officials ng lungsod ng Angeles, ang nakapagtataka mula dun sa siyam na palapag, yung pinaka-rooftop ay ginawang swimming pool. Ayun. Kaya parang bigat yan. Pero bago makalimutan, Val, ayan, lumalabas na ang pangalan ng may-ari ay isang Ernest Jackson Lim. Anong sabi ng mga construction workers? Sino naman ang kontraktor? Sino ang nag-hire sa kanila? Tama ka, Mayor. Yung may-ari ay Ernesto Jackson Lim at ang opisyales ng construction company. Ito, construction company. Golden Years Construction and Steel Works. Ito yung Golden Years. Golden Years Construction and Steel Works. Sinong kontraktor? Sino may-ari naman ito? Hindi pa natin nakukuha kung ano yung pangalan, pero nakipag-ugnayan na itong tanggapan. Yung mga tanungin lang dyan, naku, ang taas nga pala, alam na mga construction workers yan, si foreman, imposible hindi niya alam ang kontraktor. Pero lumalabas pala, Val, tsaka Lakay, ito ay nakabase sa Malabon. Malabon. Allah. Kaya siguro yung mga baka nahaluan ng patis ito. Yung mga hinire na construction workers, Mayor, ay galing ng Malabon, galing ng Bicol, at galing yung mga lokal dito. Naku. I-gaggle mo nga si Sir L kung sino may-ari ng Golden I-double check ko, Years Lakay. Construction and Steel Works. Sige, Lakay. Ayan, kung ayaw mo ba... Pero siyempre, imposible hindi alam ni foreman niya. Asan yung foreman dyan, Val? Hindi na sila humaharap, Mayor. Pero mamaya, meron akong mga exclusive na mga video na interview, Mayor, doon mismo. Doon sa unang minuto ng pagguho. Meron tayong video. Sige, i-play natin. Papakita ko na mga video. Papakita natin, Mayor. Yung binabanggit pa, Mayor, isa doon sa dapat na imbestigahan. Pero naitanong ko na kanina kay doon sa DRRMO Chief, kay J. Pelayo IV. Naitanong ko na dahil ang nangyari pala, Mayor, may kontraktor. Yes, may contractor, pero ang daming mga subcontractor. Masabkon. Hindi lang isa, dalawa, tatlo.
Yun ang mga impormasyong Walang nakukuha yan. natin doon sa mga residente at mga informant natin dito, pero yan ay ayaw kumpirmahin. Iimbestigahan pa raw ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Angeles. Titingnan pa raw yan. Kaya nga pinapatawag na nila yung may-ari ng gusali na si Ernesto Jackson Lim at ang mga opisyales ng Golden Years Construction and Steelworks. Yun ay doon lalabas Pero- kung mayroong mga subcontractor. Pero ang may pananagutan yan, Val, parang sa flood control project lang yan, nagpapasubcon din. Ha? Parang mga diskaya, di ba? Pinahiram yung lisensya o kaya pinagamit. Kung sino talaga ang kakontrata dyan, kausap, yun ang mananagot. Correct, oo. Yun yung mananagot doon. Dahil yung mga subcontractor, hindi naman kumukuha ng permit yung mga yan sa barangay, mula barangay hanggang doon sa city government. Dahil lang talagang may pananagutan dyan, yun talagang pinaka-main contractor. Tama. Oo. Mayor, ang masakit kanina, yung kaninang umaga, maaga pa kanina, ang dun sa press briefing ni Ginoong Jay Pilayo ng DRRMO at yung Public Information Office ng BFP ay kanilang binabanggit may dalawa pa silang na-detect na mga labi kanina, mga tao na-detect nila. Nakuha na yung isa, so tatlo na ngayon itong mga labi kumpirmado, pero na ring pangalan. Tatlo na, so 17 pa yung pinaghahanap. Ang realidad Val, na dapat, yes, Mayor. dito sa tatlo, kasama na yung Malaysian National na nasa katabing hotel na nabagsakan. Correct, oo. Tapos yung dalawa? Mga construction worker, Mayor. Wow. Babanggitin ko na yung mga pangalan dahil naimpormahan na rin yung kanilang mga kaanak. Okay. Okay. Sige. Yung unang natagpuan kahapon, dakong alas 3 ng hapon, ay itong si Mod Rizal bin Abdullah. Ulitin ko lang, Mod Rizal bin Abdullah. Ito yung 65 taong gulang na Malaysian national, ay isang PWD ito. At yung pangalawa ay itong si Mark Lawrence Kapungay, 21 anyos, at isang Porperio Alikaway. Yun yung yun yung tatlo. Itong si Mark at si Porfirio, construction workers Construction to. workers ba sila? Correct. Yun yung pagkakabigay na impormasyon ng Bureau of Fire Protection. Ano apelyido ni Porfirio? Si Porfirio, yun yung kanyang pangalan. Ang kanyang apelyido ay Alikaway. 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 Saka si Mark Lawrence Kapungay o Kapungay. Katungay. Kapungay ba ba? Kapungay? Kapungay. Okay. Kapungay. Yun yung mga pangalan na mga binanggit na dahil yung mga kasama natin sa media, lalo na yung ngayon lang dumating, naguguluhan din dun sa figure dahil kung mula kasi dun sa 23 pinaghahanap, naging 20 na lang dahil mayroong dalawa na nung kumpirmahin doon sa 23 na nasa listahan, nung kumpirmahin sa isang tawagan, hindi pala pumasok dahil noong gabi, nung madaling araw na nangyari, ay hindi pumasok. Hindi pumasok yung dalawa doon sa mga construction na worker dahil doon sa malakas na pag-ulan, Mayor. Nangyari yung malakas na pag-ulan bago nangyari yung insidente. Bumaha pa, may mga nahulog pa raw, Mayor. May mga nahulog pa raw, Mayor, o bumagsak pa raw na mga yelo. Umulan ng yelo, kaya isipin mo pag umulan yung yelo, Mayor Sister L, ang kakaibat niyan ay yung malakas na pag-ulan. At siguro, ako naman hindi naman tayo engineer. Kung malakas ang ulan at kung yung kino-construct doon sa 10th floor, doon sa may pinaka-rooftop, kung nailagay na yung swimming pool, di sasahod yun ng tubig. Kung nailagay na mismo yung maiipon. Kung nailagay na mismo yung pinaka-swimming pool, pwedeng sumahod ng tubig. Baka isa yun doon sa pwedeng imbestigahan ng mga investigador dahil malakas yung ulan nung mangyari yung malagim na pagguho nitong siyam na palapag na gusaling itinatayo dito sa bahagi ng Angeles City. Pakinggan natin yung mga yung mga interview mo nung unang
kahapon nung kababagsak pa lang yung building na yan? Mayor, hindi ko pa naayos yung mga video, pero sige, speaking of video, Mayor, ito pakinggan natin itong si Mayor Lasatin, Mayor Carmelo John Lasatin II dun sa interview natin kanina. Pakinggan natin sa ambos interview namin kanina dito. May approval ba ang city government dun sa revision of plan? Ano po ang sinasabi niyo revision of plan? Tungkol saan po? Yung 9th floor, then yung 10th floor, ginawang swimming pool. Wala pong approval sa local government unit po. So nakastipulate lamang po doon sa is a 9-story building. Kahit po makikita niyo yung building permit nila, it's a 9-story building. Yan din, Mayor, yung pahayag, kaparehong pahayag ng NDRRMO Public Information Chief na si Ginoong J. Pilayo Difort kahapon pa nung una naming ma-interview dito sa lugar kung saan gumuho itong siyam na palapag na gusali, Mayor at Sister Ed. Siguro, Val, ayan, paalala na rin kay Secretary John Vic Remulla para hindi lamang sinabato, inaano rin. Siguro baka pwede maglabas din ng memo o sa bagay, hindi na kailangan ng memo dyan. SOP na yan ni Sister El. Ano na yan Na lakay yung mga city engineers na nabibigyan ng permit, hindi porke nabigyan na ng permit, hindi na ini-inspection yung kailangan construction. po mag-visit site kayo. Yes, Site visit pala na tinatawag. Ganyan, no? Dapat ini-inspection kung nasusunod ba yung ang trabaho. Yung nasa plano, kung ano yung pinakita. Trabaho ng city engineer yan, municipal engineer. Di ba, Val? Kung may mag-i-inspection, Mayor, Kaya nga, paano kung ipinalusot? Ayun na nga lang. Sabi nga ni Mayor, walang nakarating sa kanilang tanggapan. Di ibig sabihin, hindi naman siguro ganun katapang yung contractor, ganun din yung may-ari na magdagdag ng isang palapag nang walang nakakausap. Ayun. Kailangang matanong itong si Ernesto Jackson Lim. Ba't siya nagdagdag ng isang floor, swimming pool, doon sa rooftop pa? Ha? Siya nga yata talaga yung may-ari lakay. Ayan, Okay. So yan yung mga katanungan, Mayor, na kailangang sagutin ng contractor dahil yung pinaghahanap ngayon ay 17 mga katao at 3 na yung natatagpuan o napapangalan ng mga namatay. Mula rito sa Balibago, dito sa Angeles City sa Pampanga. Kasama ko pa rin si Cliff Javier II. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy.